Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Marvin Turlao, Kalubian, Leyte, GMD Gimyard, owner, Captain Hyundai, Pintong Bukawi, San Mateo, Rizal, Ronnie Pitire, Rodel Medildia, Los Baños, Laguna, Anton Anunuibo, Katarman, Northern Samar, Jabar Surya, Veronica Pabalinas, Bacolod City. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang tanong po ito ni Ronnie Pitire. Ang tanong niya mga kaibigan, pag pure ang budkak, ang hin cruises, anong tawag? Cruises pa rin yun mga kaibigan, totoo yan. Ganun naman talaga. Pero nagdepende yung kung anong klaseng cruises po. Kasi sinasabi niya, pure ang budkak, ang hin niya, cruises. Ano daw tawag? Ang tawag doon mga kaibigan, cruises pa rin. Pero nagdepende yun mga kaibigan kung anong klase ng cruises na ang hin na ginagamit po. Kasi pag pure ang budkak natin, ang hin natin cruises. Example mga kaibigan, ang pure budkak mo ay Golden Boy. Ang hin mo cruises ng Golden Boy sa 5K. Hindi pag pinakastahan yun mga kaibigan, mag 3/4 po ang Golden Boy. 1/4 na lang ang 5K po, ganun talaga yun mga kaibigan. Pag ang cruises naman sa inahin ay Golden Boy sa anong klaseng sweater man yun, kung sweater pa rin yun, hindi mag 3/4 pa rin ang Golden Boy mga kaibigan, kaya depende yung anong klaseng hin cruises po. Pero pag tinatawag, anong tawag, cruises pa rin yun mga kaibigan, totoo yan. At saka ang pure na budkak mga kaibigan, example, Golden Boy, ang hin niya cruises, pinakadabis example to mga kaibigan. Ang cruises niya na hin ay Golden Boy sa 5K. Pag silang hinano mo kaibigan, mag 3/4 na yung yung Golden Boy. Tapos 1/4 na lang yung 5K. Kaya almost na rin yun mga kaibigan, almost magkalapit, papunta na rin yun sa pure mga kaibigan. Pero pag sinasabi anong tawag doon, cruises pa rin yun mga kaibigan. Kasi dati may nag-ano ako about dun sa mga kaibigan, yung tinatawag nilang kasi may nag-comment, line breed yan boss. Ang line breed naman mga kaibigan, katulad ko, nag-breed ako ng Golden Boy, kinocross ko sa 5K, yun ang tinatawag na line breed mga kaibigan. Pagkapareho sila, sweater pa rin po, kaya tinatawag na line breed mga kaibigan. Kasi ito kasi mag-breeding tayo mga kaibigan, mahirap to kasi lalo na pag hindi mo pinag-aralan bago ka pumasok sa ganyang klaseng pag-breed. Madali lang yung sabihin mga kaibigan, breed to, lalaki, babae, breed mo. Ang resulta doon ay manok na, di ba? Manok naman talaga. Pero depende kung anong klase yun, pang battle stag ba yun? O pang materialis ba yun? Ganon talaga yun mga kaibigan. Kaya itong tanong niya, anong klaseng, daw ang tawag? Cruises pa rin yun mga kaibigan. Pero, cruises siya, pero magpapunta siya puro sa ng side ng budkak po, kasi cruises siya ng 5K to 5K to Golden Boy. Ang budkak naman pure Golden Boy, kaya malapit na sa mag-pure na yung isang inahin, kasi halos street breed na rin siya mga kaibigan. At saka pag ganyan mga kaibigan, ito naman 5K at saka Golden Boy mga kaibigan, narinig ko rin yan sa in-interview na lang daw sila mga kaibigan, isang pamilya lang daw yan, pero kasi tayo mga Pilipino mga kaibigan, makarinig tayo ng ganon. Ang gusto natin pag Golden Boy talaga yan, pag 5K talaga yan. Ayun din sa akin mga kaibigan, kahit sa inyo naman po, ganon naman siguro po. May ako mga kaibigan, may sabihin ako na about sa ba mga kaibigan, yung multivitamins natin na natin dito, pinopromote palagi po, na palagi tayong nababas. May nagsabi mga kaibigan na daw, ba yun, buo ba daw na kaplita mga kaibigan ang ibigay? Buo po, pero mag-skip 1 day tayo. At saka yung Inerbon sa umaga, yung B12 sa gabi po. Hindi kasi mga kaibigan, may ako dito sa kapitbahay namin na medyo bata pa. Gusto siyang maglaban daw dito sa amin at Panglaw. Sabi niya sa akin, daw gawin? Di pa, inumin mo ng B12 Inerbon. Ganon, pinainom niya mga kaibigan, pinainom niya yung manok.
sinusunod niya yung sinasabi ko na B12 sa gabi, Enervon 8 o'clock sa umaga, pero mag-skip one day yun. Pumunta sa akin, mga kaibigan, pagdating ng mga 2 weeks po, pumunta sa akin, cool, sinisipon yung manok ko. Kasi pala mga kaibigan, yung manok niya nag-hidnacking po. Kasi yung mag-hidnacking yung isang manok, parang sinisipon yun mga kaibigan. Parang yung mukha niya, parang sinisipon ba? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, yan ang tawag na hidnacking po. Na na yung manok mga kaibigan, talagang kondisyon na po. Pwede na ilaban yan mga kaibigan. At saka may tanong din yung na, pag mag-hidnacking daw isang manok, pag matagalan daw yan ilaban, di daw pwede, mag-up na daw. Sa akin naman dyan mga kaibigan, pag mag-hidnacking yung isang manok, hindi naman yan, pag hindi mo may laban, mag-up isang manok, hindi naman po. Kasi makita mo hidnacking yung isang manok mga kaibigan, 3 days before the fight, mag-hidnacking na yun eh. Kaya hindi mag-up yun, yun ang sinyalis mga kaibigan na talagang kondisyon ng isang manok po. Yun sa aking mga kaibigan na, kasi matagal ko nang ginagamit yan. 3 days before the fight mga kaibigan, hindi pa fight niya, mag-hidnacking na po yung isang manok po. Hidnacking po mga kaibigan, yung ganun-ganun yung ulo niya. Pero habang nag-hidnacking yung isang manok, may nagsabi sa akin, printing mo pa daw. Siyempre naman po, printing pa rin mga kaibigan, pinaka-susi yun. Kahit nag-hidnacking na yung isang manok, porkit nag-hidnacking, hindi na natin i-printing. Naku, mas lalong maging sharp yung isang manok pag mag-uwing ka mga kaibigan, kasi yung printing po, yun, doon na yun lumalabas yung binibaby na natin yung isang manok mga kaibigan, na ilagay natin sa kulungan, tapos pinamagahan, pakainin natin, ilagay natin sa limber, tapos lamugan natin, lamusan natin para maprisko talaga yung isang manok. Pag gabi naman kaya, hugasan natin yung mga paa nila para medyo malinis talaga yung isang manok, saka ma-feel nilang kaibigan na talagang priskong-prisko na po sila kaibigan. Pag isang manok ganyan na po, pagdating ng DO fight, ako, imposible walang mga palo yan, lalo na pag sweater cross mga kaibigan, sweater to kilso, ganon. Ako, talagang kahit roundhead mga kaibigan, katulad ng Shilton, napakaganda siguro niyan mga kaibigan. May ginagamit ako dyan ngayon, Shilton Cross sa Golden Boy. Hindi ko pa lang alam kung mapisa ba yun, pero may napisa na tayong mga Shilton mga kaibigan, pero 4 lang po. Na yung iba mga kaibigan, medyo pero continuous pa naman yung breed natin mga kaibigan. Shilton pa rin, Shilton to gray pa rin, mayroon din. Pero pagdating sa dulo mga kaibigan, makalikom na tayo ng maraming Shilton ng babae po. Cross natin sa gold natin mga kaibigan, para mas lalong gumagaling po, kasi magaling tong gold natin eh. May hinanda na kung gold dito mga kaibigan na talagang maganda din. Medyo mataas na manok to, matangkad to, pero ang papa nito mga kaibigan ay Golden Boy. At saka yung ginagamit natin na gold dito, yung babae, ay din yun ng puso mga kaibigan. Puso din yun ng parang 3/4 siguro na puso yun. Parang ganun po. Kaya ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang. At saka about breeding mga kaibigan, talagang may enjoy tayo po. Medyo magastos lang, pero naman yan, kasi mag-share naman tayo sa mga kaibigan natin. At saka mga kaibigan, balak ko kasi pag na ako doon sa area natin doon, balak kong ako na talaga magpaban, kasi hindi na tayo pumunta sa kaibigan natin na ipabahan natin yung manok natin, kasi medyo na po, stress yung dalhin mo pa yung sisiw doon, mga 20 sisiw, 30, parang napaka-stress na mga kaibigan. Kaya sa atin, magbayad na lang tayo kung ano yung mga registration dyan, kung pwede mag-pat ka ng kasi dito mga kaibigan, hindi ka pwede makasali ng mga asosasyon. Pag ban mo, hindi ka magbigay ng patmanik agad. Kaya hindi may ban yung manok mo, lalo na sa mga local association nandito. Hindi ko lang alam sa mga kaibigan, sa itong WPC, kasi itong WPC kasi programa ito na atong angin na yung mga small time breeder ay talagang mabigyan ng pag-asa na makabinta din ng mga manok po. So dito mga kaibigan, maghingi pa rin ng yung tinalatawag nilang parang patmani ba, para makasali ka talaga. Yan na yung WPC naman mga kaibigan. Comment din kayo kung may alam kayo dyan. Ang WPC kasi mga kaibigan, itinatag yan ni atong ang para yung mga small time breeder ay talagang makabinta din sa mga manok nila po. Yan, nagtaka ako mga kaibigan, hingian ka ng pangpatmani mga kaibigan, para talaga maiban yung manok mo. May bayad naman yan na 20 pesos yung isang wing band nun. Yan, nagtaka ako dito sa amin.
ban ka ng WPC, basta magbayad ka muna ng ano, yung pot money para ka talaga makasali sa ano po. Siyempre, pag magbayad ka, sali ka talaga. Sayang naman yung pirang inaano mo po. Hindi ko alam kung magkano yun, 2,500 ba yun? 2,000 ba yun? Kaya sa atin, pag video makapisto na tayo doon, talaga mag-ano tayo sa sarili natin, mga kaibigan, na magpaban talaga tayo kasi medyo damihan na natin yung sisiw natin, mga kaibigan. Magpalabas na tayo ng mga cruises kasi may ano ka na eh, may area ka na eh. Magpalabas na tayo ng mga cruises dyan. Mayroon pa rin mga pang-materialis, pero siguro kunti na lang. Ito na lang, madamihan natin itong mga cruises para naman makasali tayo sa mga events yan, kung ano yan. Kasi mga gilid boys naman tayo. Hindi naman tayo pinapansin, mga kaibigan, di ba? Ganun po. Yun lang po, mga kaibigan, ang tawag doon sa pag-pure ang broodcock, ang hen ay cruises. Ay cruises pa rin yun, mga kaibigan. Ganun naman lang talaga yun. Hindi naman matawag doon yun na pure or street breed yun. Kasi cruises yung inahin. Kahit na cruises siya ng 2-week cross lang siya ng sweaters, itawag doon, mga kaibigan, cruises pa rin yun. Yun lang po. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan.